So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So andito ulit tayo sa aking mahiwagang couch kasi nakabalik na po tayo ng Iloilo. So siyempre habang pinapanood po sino ba 'to? Yan, si Tropa Pips, si Bakbak Pablo. Kaaway ko dati 'tong walang 'yan 'to, eh. Okay mga kababayan, teka lang, okey. Tayo ngayon, okey balik tayo ngayon. So ngayon mga kababayan 'no, alam niyo out of nowhere talaga, out of nowhere, nakakuha po tayo ng copy ng isang confidential document galing sa COA. Kasi alam naman natin mga kababayan na ang confidential fund po 'no at saka intelligence fund, ito po ay ino-audit ng hiwalay ng COA. COA pa rin nag-o-audit pero ito po ay hiwalay po na grupo ng COA ang nag-o-audit. Kasi nga po confidential nga po. Okay. So ngayon, ewan ko lang 'no, out of nowhere parang hulog ito ng langit. So nakakuha tayo ng ilang copy ng COA report ng confidential fund ni Sara Duterte. Okay. At ngayon kahit papaano 'no, binasa ko naman ito kanina. So pag-usapan ngayon natin at malamang mga kababayan, nasabit talaga si Sara Duterte dito sa confidential fund niya na 'to. Kasi ano, 75 million 'to, eh. Actually matagal ng balita ito, eh. Pero sa tingin ko lang 'no, isa ako sa unang maglalabas po ng dokumento po na 'to. At siyempre pag-usapan po ngayon natin. So ito, pakita ko sa inyo, okay? So ito mga ka-Streetwise 'to, ito yung sinasabi kong dokumento from COA, okay? So actually mga ilang page din 'to, eh. So una, pag-usapan muna natin ito. Ito yung confidential fund na nakuha po ni Sara Duterte. Okay. So dito mga kababayan, no, ito malinaw naman to dito. Tingnan natin. Utilization of confidential and intelligence fund. So ngayon mga kababayan, no, makikita ngayon natin dito na naka-categorized pa kung paano gagamitin yung confidential fund. So una dito yung A, purchase of information. So meron siyang 14 million. Okay? Tapos payment of reward 10 million. So rental of other incidental expenses related to maintenance and safe houses 16 million. Okay, basahin ko na lang lahat. Okay, purchase of supply, 35 million, provision of medical and food aid, 40 million, at saka payment of incentive or traveling relative to confidential operation, 10 million. So, total nito mga kababayan, 25 million. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito, naka-categorize na po kung paano gagamitin yung confidential fund. So, ibig sabihin nun mga kababayan, sa 125 million nga po ni Sara Duterte, dapat kailangan niya itong gamitin sa pagbili nga po ng information, pagbayad po sa reward. So, tapos sa mga rentals, di ba? Yung rentals mga kababayan, for example, renta ng sasakyan para sa intelligence, di ba? O kaya, pagrenta ng safe houses kung saan mo tatago yung witness mo. So, ang point dito mga kababayan, ito po yung guidelines para po paano gagastusin yung confidential fund. Okay. So, hindi mo pwedeng gamitin sa tree planting yung confidential fund kasi nga po, wala naman tree planting na nakalagay dito. Di ba? Tapos ang sinabi pa ni Sara Duterte dati is yung libreng sakay. Di ba? Binanggit niya rin dati yun, di ba? Na ang confidential fund niya raw po ay ginamit niya raw po sa mga libreng sakay. Okay. So, mga kababayan, wala pong nakalagay yan dito. Kasi, syempre, pag gumastos ka ng confidential fund, kailangan mong sumunod sa guidelines. Di ba? At tandaan natin mga kababayan, ang isa sa pinakamalupit na ginawa ng ni Sara Duterte dito, itong confidential fund na to mga kababayan, ay hindi mo po kailangan ng resibo dito. Hindi mo kailangan ng resibo. Kasi bakit hindi kailangan ng resibo? Kasi unang mga kababayan, paano mo riresibuhan yung informant? Di ba? Paano mo riresibuhan yung nirentahan mong sasakyan? 'Di ba? Paano mo riresibuhan yung inarkila mong safe houses para itago yung whistleblower mo or yung eyewitness mo or yung nagbigay ng intelligence. Hindi ito hiningan ng resibo. Ang kailangan lang dito is pirma ni Sara Duterte. Apparently ganun 'yon. Okay. So ngayon mga kababayan no, bali ito pala ay ito yung sagot ni Sara Duterte sa confidential fund.
Okay, ito yung sagot ni Sara Duterte. Actually, may mga attachment yan na hindi na po natin nakuha. Okay. So ngayon mga kababayan, tingnan nyo 'to. So ngayon mga ka-streetwise 'to, ito yung pinaka-findings ng COA. Okay. So sabi dito 'no, the submitted liquidation reports with their supporting documents lack the DEP's as proof that confidential fund was disbursed in accordance with provision of item 4.8. Okay. So ibig sabihin nito mga kababayan 'no, yung pinakitang liquidation ni Sara Duterte sa COA para i-justify yung confidential fund niya po ay kulang. Lack of documents eh. So ang gusto ngayon ng COA, ito continue natin sabi dito, item 4.8.5B for the same GC provides the payment of rewards enforcers non-employee concerned agency must be supported with documents evidencing the success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. Okay. So ngayon mga kababayan, ang point dito mga ka-streetwise, sabi ng COA, yung binigay pong liquidation ni Sara Duterte ay hinahanapan po siya ng at least dokumento o 'di ba, supported documents na may ebidensya ng success nung ginawa niyang intelligence. Okay. So, ngayon mga ka-streetwise 'no, una sa lahat, ang tanong natin dito, ano ba ang ginawang intelligence ni Sara Duterte sa DepEd or sa OVP, 'di ba? Kasi mga kababayan, alam naman po natin 'no na yung intel po na 'yan mga ka-streetwise 'no, trabaho po 'yan ng NSC, ng National Security Council, trabaho po 'yan ng PNP, trabaho po 'yan ng DND, 'di ba? So, ang point dito mga kababayan, hinahanapan ngayon si Sara Duterte ng ebidensya ng resulta, 'di ba, ng confidential fund niya. So, syempre, ano ba yung tinitikan mo dito? Ano ba yung tinitikan mo dito? Ano yung naging ebidensya nito? Nakapag-file ka ba ng kaso? So, whatsoever or etc. So, hinahanapan siya. Paano nga makakahanap ng ebidensya yung COA sa paggastos ni Sara Duterte sa confidential fund? Ginamit nga po sa libreng sakay. Ginamit sa tree planting. O, di ba? So, sabi pa dito, no, continue pa natin. Sabi dito, we noted that payments of reward, ito tungkol sa reward to of the informers in the amount of 15 million for the period of February 6 to March 29 and 12 million for the period of April 25 to June 30, 2023 or total amount of 27 million as reflected in the respective accomplishment report were not supported with documents specified in the immediately preceding paragraph, those non-compliant with item 4.8. Oh. So ngayon mga kababayan, no, yung reward. So walang accomplishment report. 'Di ba? So ano ba yung na-accomplish dahil dun sa confidential fund? So hinahanap din pala yon sa audit. 'Di ba? Analysis of the submitted accomplishment report revealed that the amount of 42 million for the period of February 6 to March 29 and 40 million for the period of April 25 June 30 or total amount of 82 million were used for provision of medical and food aid. Dito sumabit si Sara Duterte, 'di ba? Yung talaga bobo talaga 'to, no. So ibig sabihin mga kababayan, yung amount po na 42 million na dapat pala na ipambabayad doon sa nagbigay ng intelligence, doon sa tao na nagbigay ng intelligence, hindi po ito binigay pang reward. Bagkus ginamit po ni Sara Duterte ito para sa provision of medical and food aid. So, namigay ng gamot at namigay ng pagkain. So, ang point dito mga kababayan, kapag namigay ka ng gamot at namigay ka ng pagkain, dapat po ito po ay fully audited. So, bakit mo pinasok yung perang pambili ng gamot at pambili ng pagkain sa pondo ng taong bayan na hindi totally na-audit?
Nagets niyo yung point mga kababayan? Kasi kapag sinabi mo kasing ito ay ginamit pambili ng pagkain o pamimigay ng pagkain at pamimigay ng gamot. So, dapat diyan alam ng COA kung saan mo binili yung pagkain. Alam mo kung saan binili yung gamot, 'di ba? At siyempre, madalas niyan talagang mayroong bidding na nangyayari. So, alam ng COA kung nag-overprice ka ba o hindi. Malalaman din ng COA kung gaano karami, kung sino yung binigyan, 'di ba? Pero pinasok ni Sara Duterte ang isang audited na pondo, 'di ba, na paggastos po ng pondo. Pinasok niya po sa pera na hindi po na-audit totally. Ang problema ni Sara Duterte dito, ang hinihingi po ng COA is yung pera para po pambayad dun sa reward. Ang sabi ni Sara, pinamigay niya raw po ito ng gamot at food aid. So ngayon, kung pinapasagot ka ng COA regarding dito sa pera na to, hindi mo na pwedeng baguhin to. Kailangan i-justify mo na yung pera na pambayad sana sa reward ay napambili mo ng pagkain at ng medical aid. So paano mo i-justify yung confidential fund, 'di ba, na ginamit mo nga sa pambili ng intelligence? Kasi mga kababayan, babalikan natin 'to. Ito yung guidelines mga kababayan, nandito na eh. Purchase of information, 'di ba? Diyan mo dapat gagamitin yung confidential fund. Hindi hindi sa pambili ng gamot at saka sa pambili ng pagkain at pamimigay mo sa mga tao. 'Di ba? So, continue pa natin. Meron pa yun dito eh. Sabi pa dito. While the amount of 10 million for the period of February 6 to March 29 and another 10 million for the period of April 25 to June 30, or a total of 20 million, were used payment of incentive traveling relative to the confidential information. Okay? The provision of medical and food aid and payment of incentive or traveling relative to the confidential operation expenses did not fall among the enumerated under the item of 4.8. So, pati pala yung pag-travel, wala pala dito. Tingnan nga natin. May nakalagay pa pang-travel dito. Meron naman, di ba? Payment of incentive or traveling relative to confidential operation do not fall among these enumerated under then the 4.8. Kasi, so ibig sabihin pala, ito yung point dito. Okay, gets ko na. So yung paggastos pala ni Sara Duterte ng mga traveling niya or yung paglabas-labas niya ng bansa or pag-travel niya sa Pilipinas, hindi po pumapasok sa confidential fund. So for example, mga kababayan, ito example lang, no? Si Sara Duterte pumunta sa Thailand, 'di ba? For example lang, si Sara Duterte pumunta ng Thailand para makapag-meet sa mga ibang education secretaries. So, yun mga kababayan, hindi po pasok doon, hindi mo pwedeng gamitin doon yung pera ng confidential fund. So, ayun na parang example dito. Okay? So, ngayon mga kababayan, no, ang nintay ngayon natin dito is yung impeachment na. Okay, yung impeachment na hinahanap natin dito. Ayun na, kasi una mga kababayan, no, as nakikita ko dito, pag ito hindi ito nasagot ni Sara Duterte, papasok po ito sa misuse of public funds. Ay na point dito eh. Kasi meron ka ng guidelines eh. Ito yung guidelines mo nga para panggastos eh. Meron ka ng guidelines. At saka meron tayong circular number 2015-01. So merong guidelines para gastusin yung confidential fund. At hindi mo to inayos at hindi ka sumunod sa guidelines na yan. So ang mangyayari dito, yung pera na nakalaan dapat sa proyekto na yan or sa pambili ng intelligence, ginamit mo sa iba. So, misuse of public funds yan. At tandaan natin mga kababayan, na pinakamalupit dito, hindi po fully audited ang confidential fund. So, pag ito po hindi po nasagot ni Sara Duterte, impeachment na po ang kasunod nito. Naniniwala po akong ganon. At huwag po natin kakalimutan na hinarang din po ni Sara Duterte yung COA report na to. Okay, so sana makakuha tayo ng buo pa, pati yung mga ebidensya, no? Pero yun, sa tingin ko mukhang bawal na ilabas yun, no? So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Okay? So, ano nga pala masasabi nyo nga po dito
sa dokumentong nakuha natin. Okay, no? So, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, muli po, salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.